So mga ate at kuya, usapang gurgur na naman tayo. Actually, ito yung isa sa mga topics na hindi ko na-discuss itong mga nakaraang live natin. And kailangan na natin itakal ngayon kasi laman na siya ng kung ano-anong media, no? Trending yung balitang to. Kasi, ang alam ko po mga ate at kuya, nung pinaslang si Percy Lapid, siya po yung nakadilaw sa picture, mga 4 na tao yung nag-execute nun eh. Like merong sumuko and then ikinanta niya yung 3 pa niyang kasabwat. Hindi lang natin alam kung yung mga itinuro na yun ay, well, siguro nga kasama niya sa paggurgur kay Percy Lapid. Pero ang 'di ba ang tinuturong mastermind kasi nung nangyari na yun ay si General Bantag kaya natanggal din naman sa Bucor 'no, as Bucor chief. So, parang ano 'no, hitting two birds in one stone. Natanggal nila si Bantag and then natsugi pa nila si Percy Lapid. Si Percy Lapid, although Pinklawan, maraming banat siya na tama naman eh. Like, talaga namang ano, kabanat-banat or kabati-batikos ang kanyang mga nababatikos noon. 'Di ba? Pero sa panahon ni Pangulong Duterte hindi siya napapano or walang nangyayari sa kanya natapos niya ang termino ni Pangulong Duterte nang hindi siya nagugurgur, 'di ba? Pero sa panahon ni Kuting, ayan na, diyan na yan Kuting, hindi ka ba nag-iisip? Hindi ba kayo nag-iisip? Sa panahon mo ang daming nagkakandamatay. Hindi nagkakandamatay of natural causes, bukod sa mga kalamidad, ang daming pinapaslang, ang daming ginugurgur, panahon ng gurguran ngayon. Ang dai-daing nangangawalang mga bata, nagagahasa, bumili ng candy, hindi na umuwi. May balita kanina, hindi na nakauwi, nawawala na yung bata. 'Di ba? Kahit yung mga estudyante, mga kalalakihan, mga pakalalakihan, mga bata, kababaihan, nagkakandawala na allegedly nakikidnap, hindi na nakakauwi, hinahanap na ng mga magulang. Ang lala-lala ng krimen sa panahon mo, Kuting. Kaya wag mo ipagmamalakihan na may law and order or peace and order sa panahon mo or sa administrasyon mo. Na successful ang war on drugs mo. Kalimitan po kasi mga kuya sa mga krimen na nangyayari, yung mga kidnapping, gahasa at kung ano-ano pa, ay may impluwensya yan ng droga. 'Di ba? Kung wala ka na sa tamang pag-iisip at wala ka namang pagkunan para lang maituloy mo yung bisyo mo, malamang gagawa ka nga talaga ng illegal. Okay? At yung mga kinikidnap na yan, baka hindi na gagahasa, baka nabebenta na ang mga organs at kung ano-ano. Bakit ang dami na namang nawawala ngayon sa panahon mo? Hindi ito nangyayari kay PRRD. Kung meron man, konti lang. And eto nga po, siguro ang iba baka magiging masaya sa nangyaring to kasi ang isa sa palagay ko'y 4 na gumurgol kay Percy Lapid ay nagpakamatay. Oh, that's not a laughing matter though. Naggurgur ng sarili pero pinagdududahan po ng marami na parang hindi naman talaga siya naggurgur ng kanyang sarili, mukhang may gumurgur sa kanya. Eh, involve ang kapulisan, alam niyo naman ang reputasyon ng kapulisan ngayon, balik na naman sa bulok na reputasyon. Noong panahon ni Tatay Digong, gustong-gusto natin ng mga pulis, tiwala tayo sa mga pulis, masaya tayo na nakikita natin everywhere. Pero ngayon parang kinakabahan na tayo pag nakakakita tayo ng pulis. Imbis na makampante ang loob natin may pulis sa paligid para mag-aalala ka ngayon, 'di ba? Kasi ang mga pulis ngayon, alam niyo na, hindi naman natin ilalahat pero baka mamaya, 'di ba? Hawak sa leeg ang karamihan. Sunod-sunuran sa the powers that be. Okay, so ito shinare nga po ni EB Hugalbot itong nangyari sa gumurgur kay Percy Lapid, isa sa mga suspects, tapos namatay din. Baka yung iba magsasaya, no? Lalo yung pamilya ni Percy Lapid. Pero malay nyo huling witness na to para maituro kung sino ang totoong mastermind. Baka mamaya yung pinagbibintangan nilang si Bantag ay hindi naman talaga yun. O si Bantag hindi naman lumalabas ng Pilipinas. Balita ko yung paggala-gala nga lang dyan sa norte, di ba? Sa Baguio. Bakit hindi nahuhuli? Kung siya talaga ang kriminal. O siya ang tsumugi kay Percy Lapid na isang giorno, 'di ba? Unang-unang giorno yatang napaslang sa pag-upo pa lang ni Kuting. Mabibigat ang mga banat nito kay Kuting. Ginto ng pamilya nila, pagkukainan ni Kuting according nga kay Percy Lapid, sino ang may pinakamahabang experience sa pagpupulburon ay si Kuting yata ang kanyang tinutukoy. Okay? So,
Eto post nga ni Ibio Galbot, Holy Fuking, alam nyo na, Siet, Lapid Slay suspect Kels, iba yung pronunciation, baka ma-strike ako ng YouTube, Kels self during arrest. Inaaresto ng kapulisan, nagpakamatay yung tao. Bakit bakit mo papaslangin ang sarili mo? Right? Eh kung gusto kong paslangin ng mga pulis, edi kahit hindi mo natsugihin ang sarili mo, hayaan mo na. At least mapupunta ka pa sa langit kasi chinugi ka. Kasi kilala natin ang mga pulis ngayon, parang hindi nakatiwa-tiwala, di ba? O, or ba't mo papaslangin ang sarili mo? Hindi ka naman tutsugihin ng mga pulis. Malay mo, ikukulong ka lang naman. Makukulong ka lang habang buhay. O, mas masarap pa rin na buhay kahit nasa kulungan ka, kaysa tsugi ka na. Ang pinaghihinalaan po ng iba, baka hindi ito nagkitil ng sarili, baka chinugi siya ng pulis. Baka pumalpak sa operation, ano? Pero basahin natin yung balita, ha? So, yan nga po, alleged accomplice of gunman in Percy Lapid's Lay dies during serving of warrant. Ay, siniserve pa lang pala yung warrant, warrant of arrest. O, ito yung balita nga po, a man alleged to be the accomplice of self-confessed gunman Joel Escorial, yun yata yung nahuli at kumanta. Yung tinuro niya yung iba pa niyang tatlong kasama in the killing of broadcaster Percy Lapid died during the serving of arrest warrant in Lipa City, Batangas before dawn on Sunday. So mag-uumaga, may Tagalog po tong balita mga tatkuya. Isa sa mga pumaslang kay Percy Lapid, kinitil ang buhay habang inaaresto ng mga kapulisan. Bakit hindi napigil ng mga kapulisan yung pagbangbang nito sa kanyang sarili? Huwag mong gagawin yan. Sige, subukan mo. Di ba? Paano nagbangbang ito sa bunganga or what? Huminahon ka, walang ganong ganap. At bakit siya magpapakamatay bakit siya magpapakamatay? Kung meron siyang dapat ilaglag at sabihin, bakit, di ba? Bakit puputulin niya yung pagkakataon niyang yun? Na mai-reveal kung sino ang utak, sino nag-utos sa kanila. O, kinitil lang isa sa mga suspect na pumaslang kay Percy Lapid. Percival Mabasa pala ang totoong pangalan ni Percy Lapid. Isang broadcaster ang kanyang buhay habang inaaresto ito ng kapulisan sa Batangas ngayong ayon nga po sa Lipa. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Allergic ako sa junior. Kayo ba? Pa-comment ka sa comment. Kinilala ang suspect na si Jake Orly Mendoza, 40 anyos, residente ng Baco Oriental, Mindoro. Aniya, binaril nito ang kanyang sarili habang nakikipag-usap sa ang mga kapulisan sa kanya. Napakawalan na nito ang kanyang mga in-hostage na mismong live-in partner at anak nito. So nung siniserve siya ng warrant, hinostage niya yung live-in partner niya at anak. Subukan niya akong hulihin. Ay, di dapat yun ang binangbang niya. Tama? Subukan niya akong hulihin at babangbangin ko itong, hinostage pala niya yung kanyang live-in partner tsaka anak eh. Ba't sarili niya ang chinugi niya? Ayun ang panakot niya sa pulis eh. Ayaw yung umalis ha. Ayaw yung tumigil. Ayaw yung lumabas dito sa bahay namin. O ito, chuchugihin ko. Bang bang. Kakaiba. So ang hinala po ng iba dito ay, tsaka dyan sa Lipa mga ate at kuya, ko na nagsasabi sa inyo, panahon ni Ngoy-Ngoy ha, ang lala ng krimen sa Lipa. Daming chinutsugi dyan. Sorry sa Lipa, maunlad kayo, pero kilala kayo na ang nagkakandaman. Marami akong friendship, hindi naman marami, dalawa sa personal kong kakilala na tsugi sa Lipa. Alam niyo ba kung ba't naglakas loob lang ako magtrabaho sa Lipa? Kasi dyan din ako nagtrabaho dati. Dahil si Tatay Digong na noon ang nakaupo at safe na sa Lipa. Okay? Pero nung hindi pa si PRRD, panahon pa ni Ngoy-Ngoy, grabe ang krimen dyan, hold-upan, snatching, gano'n, kung ano-ano pa. Tsugi, gurgur. Ang lala ng krimen dyan sa Lipa. Sabi ni Miss Maharlika o kahapon, ginurgur ang sarili o mga vangag ang gumurgur sa mga involved daw sa paggurgur kay Percy Lapid, kalawang vangag. Even Miss Maharlika naghihinala na
Baka hindi talaga yung nagpakagurgur ng sarili, kundi chinugi na rin talaga. I don't know kung paanong gagawin. Like maybe, binangbang talaga ng pulis yun. Tapos pinatahimik na lang yung live-in partner at anak. Binigyan na lang ng datong. We don't know. Kasi mga ate at kuya, kung siya ay isa sa mga accomplice ng tsumugi kay Percy Lapid or isa siya sa 4 na yun, baka ikanta niya kung sino talaga ang nag-utos eh. Baka hindi si Bantag. Bago pala nabanat-banatan malay niyo si Percy Lapid, finid lang ng isang uh, itim na ahas ng info na si Bantag ganito, may mga corruption sa Bucor. And then parang yun yung huli yata niyang ang huling radio program isa sa mga huling radio topics ni Percy Lapid, yung patungkol kay Bantag. Na kesyo may bahay dyan sa Laguna, Santa Rosa ba yun, na pinuntahan mismo ni Percy Lapid, fingi-fingi. O ito ang bahay ni General Bantag, ang laki-laki ng bahay, Viewport Chief lang naman yan, ganyan na yan. So, pero bago yung kay General Bantag, ang mga binabanata ni Percy Lapid nun, si Kuting. Pamilya ni na Kuting. Mga ginto nila, yung pagpupulvuron, yung katrabaho ni Butod sa kanyang law firm na siya isa sa kumukumpas sa Kamangyang. Kung ano-ano ang mga banat ni Percy Lapid. Nakakapagtaka pa dito mga ate ko, I don't know if this is a sign. Hindi ako nakasubscribe dyan sa YouTube channel ni Percy Lapid eh. Hindi ko rin pinapanood. Hindi ko naman sinisearch. Pero nag-a-appear lagi sa YouTube ko pag nag-open ako. It's as if it's saying something na, Maui, i-vlog mo to, panoorin mo to. And pa isa-isa, pinapanood ko yung mga vlog niya. Actually, natapi ko ng 2 beses si Percy Lapid noon, di ba? And nag-a-appear ngayon sa YouTube ko, nire-recommend ng YouTube, maybe that's their algorithm working or maybe it's a sign na dapat kong i-review ang mga vlog ni Percy Lapid. Pero every time na may nag-a-appear po na nire-recommend na video galing sa YouTube channel ni Percy Lapid or Lapid Fire, I think that's Lapid Fire, yung program niya, puro batikos sa pamilya ni Kuting, sa administrasyong Kuting, at even sa candidacy pa niya noong 2022. Puro batikos kay Kuting ang lumalabas na vlog or videos ni Percy Lapid kapag nag-open ako ng YouTube. Promise. Hindi ko naman yan sinesearch sa YouTube para i-recommend ng YouTube. Di ba ganun yung algorithm? Kung ano yung parang recommended for you ay suitable for you, or maybe lagi mong sinesearch, or maybe nakasubscribe ka sa channel na yun, nag-a-appear lagi sa feed mo. Hindi ko siya sinesearch sa YouTube. Basta na lang nag-a-appear yung video niya. Maybe it's a sign na dapat ko pang panoorin at dapat natin panoorin yung mga nakaraan niyang vlogs. Kasi even ito, katulad ni Miss Marlica, may nag-post nga dito si Mahal na Reyna. Teka ha, hanapin ko. Patungkol din kay Percy Lapid ang pinopost. Na kesyo, sabi ni Edwin Hamora, tupuntahan ko yung kanyang Facebook page, si Mahal na Reyna. Na kesyo si Percy Lapid ay parang pinaparinggan niya na si Kuting ang pinakamatagal na may record na nagpupulvuron. Sana makita ko ha, ang daming post eh. Yan. Hulaan ninyo kung sino ang tinutukoy ni Ka Percy sa video, kung sino ang may pinakamahabang experience sa pagsinghot ng polvoron. And ang tinutukoy at pinaparinggan niya dito ay si Kuting, sabi nga ng isang netizen, si Bangag na Presidente. Nagtitrend ulit ang mga videos ni Percy Lapid. Maybe something and someone or whatever entity it is moving para makalkal ang mga videos ni Percy Lapid. Kasi ang pagkakaalam natin, si Bantagla ang kaaway ni Percy Lapid. Matitindi pala ang banat niya sa pamilya ni Kuting. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit siya nagurgur? And again, sino ang mastermind? At bakit yung mga tsumugi sa kanya parang iniisa-isa? Well, at least, di ba yung isa sa gumurgur kay Percy Lapid, tsugi sa pagsaserve ng kapulisan. Anong klase mga pulis yan? Inutil.
namatay sa kanilang watch, nagkaroon ng krimen habang nandun sila, hindi nila nagawan ng paraan. Hindi, ano lang naman eh, 'di ba? Wag mo nang idamay ang pamilya mo. Ikaw naman ay puwedeng mabigyan ng pardon, 'di ba? Ituro mo lang ang mastermind, ikaw lang naman ang gunman. Gano'n 'di ba mga kuya? Bakit kailangan niyang paslangin ang kanyang sarili? Pinaslang ba niya ang sarili niya o ginurgur din siya ng kapulisan? What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.